Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Ang OKC Thunder ay ang second youngest team sa NBA ngayong season. Hawak nga nila ang 15-game win streak at 1 game behind lamang sila sa best record sa NBA matapos sa talunin ang reigning NBA champions Boston Celtics kanina. 2 buwan na din ngang out si Chet Holmgren. Ang team ng OKC ay isa din nga sa mga teams na may pinakamababang sinasahod sa kanilang mga players dahil karamihan nga ng player nila ay mga nasa rookie contract pa. Kaya naman may space pa nga sila para sa 2 max contract players. At meron nga silang 4 na first round pick next NBA draft at hanggang sa taong 2029 ay meron pa silang 13 na first round picks at 15 second round picks. So that is a total of 28 draft picks sa next 4 years. At pwede nga nilang gamitin ang draft picks na ito pan trade sa mga superstar. At kapag ginawa nga ito ng OKC ay sobrang magiging unfair na sa liga lalo na kapag nag-fit pa ito sa kanilang system. Imagine adding a Giannis Antetokounmpo and Jimmy Butler sa team na ito ng OKC kasama si SGA, Chet Holmgren, Jalen Williams, Caruso, Hardenstein at iba pa. Kaya nga nila itong gawin dahil nahanap nila ang butas ng NBA at tama ang pagkakadraft nila. At sinusubukan nga itong gayahin ng Brooklyn Nets at ng Utah Jazz ngayon. Sa palagay nyo ba ay dapat na maglagay ng limit sa draft picks na pwedeng makuha sa mga trade ng NBA sa mga teams? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Phoenix Suns. Nagsimula ang season na ito na maganda ang pinapakita ng Suns. Quick 8 wins and 2 losses nga ang record nila sa first 10 games. Ganun pa man ay tinamaan ng injury si KD at Bradley Beal at nagkasunod-sunod nga ang talo nila. Pagbalik ni KD ay hindi nagtagal ay muli itong tinamaan ng isang minor injury at napadami ulit ang talo nila. Pagbalik niya nga ay si Booker naman ang tinamaan ng injury at ngayon nga kahit kompleto na ang kanilang Big 3 ay sunod-sunod pa rin nga ang kanilang talo. May 4 na silang sunod na talo at isa lang din ang naipanalo nila sa last 8 games. Si KD ay nananatiling solid ang stats. Si Devin Booker almost 28 points per game the last 2 seasons on 49% shooting sa field. Ngayon nga ay bagsak ito sa 24 points per game on 43% shooting sa field. Ngunit si Bradley Beal na may 3 years, 160 million contract pa ay nag-average lang nga ng 17 points, 3 rebounds and 3 assists per game. Halos same stats lang nga yan kay Peyton Pritchard na may 7 million per year na sahod. Ang Suns ay nasa labas ng top 10 at may record lang na 15 wins and 18 losses. Trade na nga ang solusyon ng Phoenix Suns sa ngayon dahil kakabago lang din nila ng coach at binigyan nila ito ng 5 years contract. Hanggang ngayon nga ay binabayaran pa nila si Frank Vogel dahil may 5 years na contract ito sa Phoenix Suns at pinatalsik nila ito after 1 season only. At ganun din si Monty Williams sa sinisante nila na may 2 taon pang natitira sa kanyang kontrata. So kung aalisin nga nila si Mike Budenholzer ay literal na nagsusunog sila ng pera. Kaya naman kung gagawa sila ng pagbabago ay nasa players na ito at hindi sa coaches. It was also reported na tumanggi ang Miami Heat sa Bradley Beal and Jimmy Butler trade. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?